Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Maglebak-lebak na tayo with evidence. Uy, ano ito mga chika-bumbong ngayon? Totoo bang lumuhod at umiyak sa Malacanang si Cheese Escudero kasi takot makulong kaya lumipat sa minority block? Huy! Totoo kaya yun? Parang hindi kayanin ni Cheese Escudero yung nangyari kay Jinggoy. So ang chika bumbong, di umano'y, totoo ba ito na si Liza Marcos daw ay nangako kay Cheese Escudero na ibibigay ang Senate presidency pag mag-transfer sa minority. Kasi si Cheese gustong makuha ang Senate presidency. Kaya pala, si Chairman Gatchalian ay ano lang siya, Senate President pro tempore. Yung posisyon ni Loren Legarda ay kinuha ni Wing Gatchalian. Ganun pa rin kabibig. Si Senator Peter Alan Cayetano pa rin ang Senate President. So pag hindi aakyat si Senate President Alan Peter Cayetano, si Wing Gatchalian ang presiding officer. Kasi siya ang Senate President pro tempore. Hala ka. Pero ang chika bumbong nga, pumunta daw si Cheese sa Malacanang, umiyak-iyak, lumuhod, at humihingi ng tulong na wag daw ano ang mga kaso niya. Kasi ang chika, kakasuhan daw si Cheese ng plunder. Kung hindi ito totoo, ikaso nyo ang plunder. Makikita natin kung talagang sabi ng mga netizen, wala, marked safe na si Cheese. Hindi na yung makakasuhan ng plunder. Hala, ano ba naman yan? Ito ang chika bumbong ha. Alam naman natin ang mga tao ngayon ay talagang nag-research at hanap ng chika-chika kung totoo ba ito. Which is, nagtatanong lang kami ha, so sana maglabas ka ng statement. But for the meantime, naglabas nga ng statement si Cheese Escudero. Ito kabibig ha, unahin muna natin ang chika bumbum. Ano ba yung mga chika bumbum yung kabibig? Ano lang ba, mga chika bumbum nila? Ito kabibig, ang chika bumbum. Ito. Okay, sa mga na-surprise dyan at nagtaka bakit biglang nag-appear ang kaluluwa ni Cheese Escudero sa Senado today, ito na yung explanation niya. Sabi niya, "This is not a political contest. I am not taking sides. I am taking a stand for the Senate. My allegiance is not to any faction, personality, group, or alliance. This is not about loyalty, betrayal, or choosing one group over the other. Ooh. This is about duty." So yung pagpasok niya daw kanina sa Senado, ginagampanan niya lang daw yung tungkulin niya bilang senador, which completely made sense, di ba? Kasi tama naman talaga na as a senator, you really need to work. Tama. You really need to be present sa Senate and participate sa plenary sessions at iba pang mga activities na ginagawa ng Senado, okay? Pero Cheese, prior to you appearing before the Senate session today, there are floating pieces of information telling the Filipino people na tinawagan ka daw ng First Lady and pinangakuan na ikaw daw ang susunod na Senate President. Totoo kaya So yan? ang tanong ko ngayon is that true? Ooh. Tama ba, Cheese, na tinawagan ka? Pwede bang gumawa ka din ng statement categorically denying this floating information about the First Lady calling or promising you to get the Senate presidency? Also, ang deal breaker mo daw, Cheese, ay yung mga kaso mo that this administration is willing to drop the cases filed against you if papasok ka or lilipat ka sa minority group. Tama ba? Ang pagtatanong po ay hindi fake news. Tama. So wag mo akong kasuhan for libel because I'm just asking question para malaman ko naman whether or not these pieces of information that are floating now are correct or it really happened. Please, Cheese, kasi anong tawag dyan? Parang nakaka-disappoint na bigla ka na lang lumutang Correct. from nowhere, from somewhere. Tapos yun na, biglang nagka-quorum and then of course, one of these days, magiging part ka na ng minority block. So, totoo ba, Cheese, na yung deal breaker ay ang mga kaso mo? I hope may clarification ka about this. Thank you. Tama din. Dapat maglabas ng Nagtaka, clarification bakit? si Cheese.
ito pala yung mga di umano'y mga kaso daw. O ito Cheese Escudero sasabak sa ombudsman probe sa plunder. Kaso ng kickback sa flood control inilabas. Ito pa. COMELEC pinaiimbestigahan ang reklamo sa campaign donation kay Senator Escudero. Ang dami palang kaso ni Cheese. Ito pa plunder, graft charges recommended versus Senator Escudero. Preliminary investigation sa campaign donations kay Senator Escudero gumugulong na. Hala ka. So, itong mga kaso ni Cheese gumugulong na. It means itutuloy. Lalo na itong plunder and graft charges. Hindi lang pwede si Estrada lang. Si Cheese, tingnan natin, di ba? Dapat talaga, kung talagang para sa fairness, accountability, and transparency, kung totoo talaga, edi kasuhan din. Di ba? Ano na rin sa Sandigang Bayan. Dapat bukas, di ba? Tingnan natin kung hanggang saan, kung gaano kalakas si Cheese Escudero, gaano kalakas ang minority bloc para i-defend si Cheese. Kasi sabi ng iba, kung hindi makasuhan or hindi man maaresto si Cheese, ay alam na this, di ba? Kasi sabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na meron silang ebidensya na kung saan si Jinggoy talaga ay inoferan na kung lilipat ka sa minority, yung kaso mo mababasura. Ganon din ba? Cheese Escudero, yung mga kaso mo na mga preliminary investigation, ano pa, itong ombudsman probe sa plunder, campaign donation, recommended ang plunder, graft charges, recommended. Yan ang kabibig. Ano kaya kabibig, no? Ano yung tama nga si... Again, hats off. Again, hats off kay Senator Jinggoy Estrada. Napakatagal ko na po siyang kilala. We have our run-ins. In fact, may mga ibang nagpo-post ng aming mga disagreements in the past. But I'd like to reiterate what I said yesterday. Yung sinabi ni Senator Jinggoy na may ebidensya siya na talagang pinipilit siya lumipat at ang kapalit ay kanyang freedom at walang kaso, that's not hearsay to me because narinig ko mismo yung conversation. And palakas ng palakas yan, yung threat na yan sa iba pa naming mga kasama. So, dun sa 11, maybe some of them have a reason na mag-ingay, lumaban, i-discredit yung Blue Ribbon kasi especially pagdating dun sa 18 Marines, nabanggit din ang pangalan nila, allegedly nahatiran din ng malay-maleta. Having said that, dun naman sa inyo ng mga tinatakot lang kasi I know at least one member na tinakot siya. Kasama na namin siya eh. Actually, nung araw, mas bilib ako sa kanya kaso kay Jinggoy. At sinabi nga niya na sama na, siya pa nga nagko-complain. Pero ngayon, nagsasalita pa laban sa amin. But at the right time, no? Sino kaya yun? We'll talk about that. My point is, we will stay strong, but please pray for us kasi may individual circumstances ang bawat isa and marami kaming hindi kontrolado. Diba? And yung pagdating ng mga witnesses. By the way, gusto ko lang malaman nyo, we also invited the Office of the Ombudsman, the DPWH and the DBM or the representatives kasi we'll do this very orderly. We'll find out nasaan na ba investigasyon nila, ilan na ba talaga ang ghost at hindi, magkano ba talaga ang involved dito. So ang daming impormasyon na kailangan maging malinaw sa atin lahat. So magandang tanghali po. Please pray for our meetings today and ulitin ko po we're not praying that God be on our side. We're praying that we be on God's side. And to listen and to hear the prayer, dapat may basis. And the basis is God's word. And of course, the basis is yung tamang counsel na dun lang tayo sa tama. Hindi pwedeng kasinungalingan. God bless you all. See you soon. Yun pala kabibi. Naku, if you still remember ang sinabi ni Camille Villar, mas hudas pa sa hudas yung maghuhudas sa kanila. Ito kabibig, pagbikan natin. May attempt ba talaga na recruiting yung ibang nasa majority ngayon? Oo naman. Yan, sila umiikot, minuto eh. So it's a failed coup. A failed coup d'etat. Hindi naman natin masasabing, nag-ano pa lang naman sila eh, kayo naman. Halimbawa ikaw,
Oh, alam nilang hindi ka, alam naman lang matatag ka. Hindi na nila pupuntahan. Yung alam nilang merong vulnerabilities. Yung pwedeng takutin. Diba? Kaya lang, ewan ko kung matatakot nila. Alam mo sabi ko sa mga kasama ko. Ito sabi ko, I just said to paraphrase what Senator Camille said on Wednesday night. Kasi nakita niya talaga, na-experience namin kung ba't kailangan gawin sa Senado. They have desecrated the Senate crowd. Hindi nangyari sa buong kasaysayan. Sabi ni, hindi ko nasasabihin yan, sinabi niya. Pero ipaparaphrase ko. Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo, pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin, sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Judas. Alam mo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo. Si Senator Bato, hindi niya kailangan dumating. Maro na yan. Wala akong expectation na darating. Can you imagine kung nahuli siya? Nahuli siya utilizing a search warrant coming from a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para sumulong ko na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Kasi wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kailan namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Well, buhay na yun. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sino mo lang position kakakalas? Yung tao ginawa niya. May attempt ba talaga na So yun, kabibig ha. Narinig nyo ang mga chika-boom-boom nila. Naku po. Pero sabi ng iba, illegal daw yung ginawa nila mga kabibig. Paano naging illegal yun, kabibig? Dapat daw 13. Dapat 13 senator para magkaroon ng quorum. Ang inano ni Win Gatchalian, yung 22 senators daw, parang hindi niya, parang na-expel na ba si Bato at saka si Jinggoy Estrada. Itong si Win, atat na rin, no? Atat na rin umupong Senate President. Eto pakinggan. Bigyan natin, grabe naman yung iba dyan. Ito. Ito, may pag-asa pa pala tayo. According to Senator Alan Peter Cayetano, according to the rules and according to the Constitution, bago ma-elect ang Senate President at Senate Pro Tempore, dapat 13 ang boboto rito. Meaning the majority of all the members of the Senate. 24 ang senador, dapat 13 pala. Yon! Isa yon sa legalidad na sinasabi niya na ang ginawa kanina ay isang paglalapastangan sa konstitusyon. Parang binabaliwala na ng Malacanang ang konstitusyon para lang hindi makapag-hearing ang Blue Ribbon Committee. So, ibig sabihin, legal pa ang Blue Ribbon Committee natin at pwede pa silang mag-hearing bukas. Kaya lang, ang purpose ng pag-elect ng pro tempore kanina ay para makontrol nila ang premises ng Senado para hindi makapasok yung mga senador na member ng Blue Ribbon at para hindi makapag-hearing. Yun yung purpose noon. Malalaman natin bukas kung ano nangyari dyan. Mukhang masaya ito. Sabi pa ni Senator Alan Peter Cayetano na eto pakinggan nyo, yung quorum pala ay dapat majority din. Meaning 13 dapat ang present bago mag-convene ng business para talakayin ang mga committee chairmanship. So, mukhang illegal nga at mukhang may pag-asa nga tayo. So yun, tingnan natin kung ano mangyayari bukas kasi sa tingin ko, if we speak about legality, ay mukhang tama ito si Senator
Peter Cayetano, dahil Tama. ang sinabi ni Senator Cayetano ay ito ay hango mismo sa kanilang rules ng Senado na na consistent with the Constitution. Yun pala kabibig. Consistent sa Constitution. So dapat 13 pala, hindi 12. Nung nagmamadali kasi ang ibang grupo, ito kabibig natin. Wala pong ground para magkaroon ng acting president. Oh. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. Yan. Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. Ooh. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Yan na. Tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Hiningi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisahan ko po na kahit gaano kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration, by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas na magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, hinahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Illegal, tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 ng Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President pro tempore, ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President pro temp shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President. Hindi po sila maka-elect ng new President dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oath sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po?
The President pro tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting President in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nag-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray, kasi at that time, balita po namin, na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo or pumunta lang kayo ng session hall. I even got a text yesterday, pumunta lang daw ako or si Senator Loren para nga at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan, that's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating, so 12 plus 1 equals 13. So 12 pa rin po ngayon, ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Hindi po kami nagpipilit sa kapangyarihan. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Hindi po ba ako lang ang katangi-tangi sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang mga committee para walang bulibon committee hearing bukas, para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Pinalitan nila ang presiding officer. Bakit po? Nagpakita po ba ako ng kahit anong partiality sa conduct or pag-usog ng impeachment court? Alam niyo po, madidelay po ang impeachment sapagkat pag pinalitan ang rules, ay kailangan pa ho na magkaroon ng publication. So pati po ang ating mga arrangement ngayon magbabago. Bukod pa ho doon, pwede mag-motion for reconsideration kung legal. Ang problema, illegal po ang sesyon kanina. So this is their answer to the crisis they made. Problema. From May 11 till Problema now, ng crisis minority. after crisis, Ngayon pinapasok na. yung TBI noong May 11, binaboy din tayo noong May 13, pagkatapos issue after issue at ngayon naman po. Instead of a simple adjournment sine die, kung saan meron tayong isang buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos kung umpisa na natin ang impeachment, they're going to bring the Senate and the country into a political crisis. Ako'y nakikiusap sa lahat. Correct your mistakes. Wala namang problema because I issued an advisory kanina na nakasine die tayo. The country is already in economic crisis. Hindi lang nararamdaman to ng mga upper class. The world is in crisis because of what's happening in Israel, Iran, US, in what's happening with that conflict. Marami pong naghihirap na, mas maraming maghihirap pa. We need the impeachment to be fair and impartial. We need to investigate the flood control scam in a very impartial way that will be satisfactory to all our people. And we need a functioning Senate, an independent Senate. Huwag niyo po kaming alalahanin mga kababayan. Okay po ako. They can try to remove me, they can kill me. But they will not kill the idea of a democratic Philippines led not by men, Yan na. but by laws, Yan na. led by the Philippine Constitution. Kung sabi niyo po at natatawa yung iba that the Senate is under attack,
2023 pa lang ho, yung PI. Gusto kong amend Correct. yung Constitution. People's Initiative. After magsalita si Senator Aimee, wala daw katotohanan yun. Ngayon po, binasura ang Constitution. Ano ba tingin yung kasunod nito? So mga kababayan, again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. So yon kabibig ha, kanina yung statement ni Senator Alan Peter Cayetano. Illegal pala. Uy, Wingatchalian. Mag-ingat ka, you're playing fire, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Yun na kabibig ang ating libak-libak for today. Totoo kaya ang chika-chika bumbum na itong si Cheese Escudero lumuhod, umiyak, humahagulgol sa Malacanang kasi takot makulong. Takot niya maging Jinggoy Estrada II. Kaya, ang solusyon, lumipat ka sa minority block. Uy, totoo kaya yun? Sana maglabas ng statement si Senator Cheese Escudero, no? Para matapos na ang haka-haka tungkol sa issue na ito. Pero kanina naglabas naman si Senator Cheese Escudero na hindi ito politika, kundi gusto niyang magtrabaho. Ay, ako po. Yun na kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.